Samantala, bago po ang oral arguments, nagsumite na ng kanyang komento sa Korte Suprema si Solicitor General Jose Calida para ipagtanggol ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Anya, may matibay na dahilan sa pagdedeklara nito. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Paggiit ng Office of the Solicitor General sa isinumite nitong komento sa Supreme Court, rebelyon ang nangyayari sa Marawi. Malinaw daw sa impormasyong natanggap nila na magkaalyado na ang ISIS at ang Maute Group noong November 2014 pa. Nakaanunsyo din daw ang pagkakatalaga bilang emir ng mga ISIS forces sa Pilipinas kay Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon ang target ng mga otoridad sa Marawi. Planado raw ang pag-atake at pag-takeover sa Marawi City ng Maute. Plano rin nilang magtaas ng watawat ng ISIS sa lugar, senyales na desidido ang Maute na mapatiwalag ang Marawi at kalaunan ng Mindanao sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya sabi ng Solicitor General, may matibay na dahilan sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao noong May 23. Ini-attach ng Solicitor General sa kanyang komento ang top secret files ng AFP. Bahagi raw ito ng plano ng mga lokal na teroristang grupong alyado na sa ISIS na tuluyang kumalas sa gobyerno ng Pilipinas. The President has access to intelligence reports beyond the capability of other media to get. At saka dito, it's not the standard here is that of grave abuse of discretion. Hindi yung accuracy but arbitrariness, whether or not there was basis to proclaim martial law. Pinadidismiss ni Calida sa Korte Suprema ang 3 petisyon na kumukwestiyon sa deklarasyon ng martial law. Ang argumento ng mga petitioner, walang factual basis ang ginawa ng Pangulo dahil maliraw ang laman ng report nito sa Kongreso. Sa President's Report, ginamit na basehan sa pagdedeklara ng martial law ang umunoy pagpugot sa ulo ng hepe ng pulis dito, pag-takeover sa Amay Pakpak Medical Center at Mindanao State University, pagransak sa Land Bank at pagsunog sa Senator Ninoy Aquino College Foundation. Mga insidente raw na pinasinungalingan mismo ng AFP at ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. The President's basis is intelligence reports. Intelligence. Well, ganito kasi yan. Iba yung press con, iba yung may evidentiary weight, no? Umpisa ng 3 araw na oral arguments na pinatawag ng Korte Suprema kaugnay sa mga petisyon kontra martial law. Sa preliminary conference, hiniling ng opisina ng SOLGEN na gawing executive session ng oral arguments dahil may mga matatalakay daw na tungkol sa national security, pero tinutulan ito ng mga respondent. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.